Mahal na emperador ng dakilang siya, ito ang kudyo ng mga mandirigma ng aming Baimang. Mukhang ang kudyo ng inyong bansa ay mas lampa at mahina, hahaha. Lapastangan, walang galang na lapastangan, huwag kang maging bastos sa harap ng mahal na emperador. HMPH, ako ay isang embahador na dala ang opisyal na kasulatan mula sa aming bansa. Sabi ng aming dakilang Han, sa opisyal na malaking paligsahan pagkalipas ng 3 buwan. Kapag tinalo kami ng inyong dakilang siya sa larangan ng kudyo, ang 3 lungsod sa hangganan, ay kusa naming ibabalik sa inyo ng buong puso. Ngunit kapag kayo naman ang natalo, ang 3 lungsod na iyon ay habang buhay ng mapapabilang sa teritoryo ng aking Baimang. Ang laro ngayon ay isang palakaibigang laban lamang. Patikim pa lang ito sa inyo ng aming kakayahan. Hahaha. Ipakita ninyo sa akin ang inyong tunay na kakayahan. Huwag tumalon. Pagaspas ng puting tagak, paro-parong lumilipad sa bulaklak. Tadyak ng bituin ng kuwi. Hahaha, kahanga-hanga, hindi nga nagkamali sa iyo, tagapagmanang Jaw. Napakagandang panoorin ng pambihirang sining na yan. Puro lang iyan porma, walang kwenta. Hahaha. Mahal na emperador, kung titingnan sa ganitong paraan, mukhang hindi na kailangan pang ituloy ang opisyal na laban pagkalipas ng 3 buwan, para naman hindi masawi ang mga tauhan ninyo sa loob ng palaruan. Makinig ang lahat ng opisyal ng kaharian. Sa opisyal na laban pagkalipas ng 3 buwan, sino ang handang mamuno sa koponan upang lumaban para sa akin? Baimang. Ano? Karaniwan ay napakahusay ninyong magsalita rito sa palasyo. Ngunit ngayon, wala man lang kahit isang may lakas ng loob na sumipa ng bola. Ministro ng digmaan, hindi ba't palagi mong ipinagsisigawan na dudurugin at papatagin mo ang Baimang? Mahal na emperador, mahina na po ang mga binti at paa ng matandang lingkod na ito. At ang larong ito ng kudyo ay hindi po saklaw ng aking kakayahan. Kagawaran ng seremonya. Mahal na emperador. Ang kudyo ay isang banal na laro, ngunit ang mga barbarong ito ay walang galang. Suwail na anak, tumahimik ka nga. Ang kailangan ko ngayon ay ang mga taong kayang manalo sa laro. Kung sino man ang makakapagbalik ng aking karangalan, siya. Hahaha. Putya, anong klaseng basurang laro ba to? Ibalik ang pera, ikaw na suwail na bata. Tumahimik ka nga. Hindi ba't umiinom lang ako kanina? Bakit pagmulat ng mga mata ko, napunta ako sa isang historical drama at sa kaharian ng Great Sia pa? Ang numero 1 bulakbol na anak mayaman sa kabisera. Sa nakaraang buhay ko, isa akong magiting na varsity player at isang hardcore na panatiko ng football. Pero hindi ko akalaing mapapadpad ako sa panahong ito. At ang malala, pagkarating ko rito, nakita ko agad. Ang eksenang siguradong magpapataas ng presyon ng sinumang mahilig sa football. Ama, huwag niyo akong pigilan. Putya, laro ba ng football to? Para lang silang nagpapalabas sa circus. Patawarin niyo po kami, mahal na emperador. Napasobra po sa inom ang aking suwail na anak kagabi. At tila nawala na po siya ng bait sa sarili. Kaya kung ano-ano na po ang pinagsasabi niya. Papatayin ko po sa bagbog ang batang ito ngayon din at kakaladkarin ko siya pauwi. Ito ay isang mahalagang lugar para sa pambansang piging. Mga bantay, kaladkarin siya palabas. Sandali lang. Hahaha. Mahal na emperador, mukhang may marunong naman pala sa football dito sa Great Sia. Bata, sinasabi mong hindi maganda ang laro niya. Kung ganoon, sa tingin mo, paano ba dapat ito laruin? Napakabasura ng laro niya. At ang laro niyong mga taga-Baimang ay mas malaking dumi pa. Mga ignorante na walang alam kundi brute force. Napakapangahas mo. Maghanda ka ng mamatay. Ginoong Lee, hindi mo basta-basta pwedeng sabihin yan. Naka-20 puntos sa kami rito sa Baimang, tapos tatawagin mo kami mga ignorante. Bakit, hindi ba? Halika rito. Anong posisyon ang ginamit mo nung binangga mo siya kanina? Binalikat ko siya. Bakit? Anong masama roon? Mali. Maling-mali. Tingnan mo nga yung gluteus maximus mo, napakalambot. Hindi man lang nakatighten ang core mo. Noong bumangga ka kanina, masyadong mataas ang sentro ng balanse mo. Tama naman na sa binti nang gagaling ang lakas. Pero hindi ito dumaan sa core ng bewang at tiyan mo para maitulak. Ano raw? Glot ano?
Gluteus maximus, yung puwit mo. At saka yung sipa mo kanina, mali talaga ang paggamit mo ng puwersa. Umaasa lang kayo sa paghampas ng binti nyo kapag sumisipa. Talagang sinasayang nyo lang ang potensyal nyo. Ang tinatawag na Kujo ay isang laro na sobrang nakakaubos ng lakas, na kailangan ng pagsabog ng lakas, stamina, diskarte sa laro at pagtutulungan ng buong koponan. Tingnan nyo nga ang mga pinili ninyong sinasabing henyo. Ang lalamaya at ang puputi tingnan. Wala man lang kahit kaunting muscle sa mga binti nila, HMPH. Walang katatagan ang tayo. Lumulutang ang balanse. Isang bangga lang, talsik agad. Manlalaro ba ang tawag sa ganyan? Ang katawan ng tao ay parang isang komplikadong makina. Sa bawat sipa mo sa bola, kailangang nakatapak ng maayos ang kabilang paa para maging matatag na tuntungan. I-lock ang bukong-bukong. Ihampas ang binti. Sabay pulikat sa hita. Bago tuluyang ipasa ang lakas sa ibabaw ng paa. Anong katawan at daloy ng dugo ba yan? Iyan pala ang matagal nang nawawalang sikretong martial arts sa mundo ng pakikipaglaban. At saka yung mga taktika nyo sa pagdedepensa. Kapag may hawak na bola ang isa, nanunood lang ang iba sa pwesto nila. Ano to? Nanunood kayo ng sine. Alam nyo ba kung ano ang tinatawag na zone defense? Alam nyo ba kung paano gumawa ng offside trap? Alam nyo ba kung ano ang tiki-taka? Walang tamang pag-space sa laro. Walang tatsulok na sistema ng paahan. Para kayong mga walang direksyon at nagkakakanya-kanya. Sa ganyang laro nyo, sa amin. Kahit mga lola sa barangay, kayang-kaya kayong paikutin na parang mga aso. Hambog na bata, puro kakalokohan. Tatagpasin kita. Tigil, Lifan. Alam mo ba kung paano gamitin ang panloob na lakas na binanggit mo kanina? Kamahalan, ang ganitong paimbabaw na galaw, ay hindi ko na talaga may sakmurang panoorin. Kung ipagkakatiwala natin ang tadhana ng dasiya sa grupo ng mga walang kwentang taong ito, tiyak na magiging dahilan ito ng ating pagbagsak. Kung nagtitiwala po kayo sa akin, kamahalan, handa ko pong tanggapin ang tungkulin bilang tagapamahala ng pambansang koponan. Bigyan nyo lang ako ng 3 buwan. Ako mismo ang mamumuno sa kanilang pagsasanay. Pagkatapos ng 3 buwan, kung hindi mapadapa at madurage ng dasiya ang Beimang sa palaruan, akong si Lifan ay handang hilaitan ang sarili kong leeg sa harap ng madla, at isabit ang aking pugot na ulo sa ibabaw ng tarangkahan ng lungsod. Nabaliw na, talagang nabaliw na ang batang iyan ng pamilya Lee. Isang tamad at walang alam sa pag-aaral na gaya niya. Ano naman ang alam niya sa pamumuno ng hukbo o sa pagsipa ng bola? Isang seryosong sumpa ng buhay at kamatayan ang ginawa niya. Ministro Lee, pakiusap, pagsabihan mo naman ang anak mo. Ha 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 ha. Mabuti, napakabuti. May lakas nga ng loob ang mga taga-dasiya. Gusto kong makita kung paano ang isang hambog at walang kwentang tulad mo ay mamatay sa mismong palaruan. Mabuti, Lifan, pakinggan mo ang aking utos. Nariyan po ako. Inaatasan kita ngayon bilang punong tagapagsanay ng sipang bola ng dasiya. Mayroon kang buong kapangyarihan na kumuha at magsanay ng mga manlalaro. Maglalaan ng kabangyaman ng 3,000 tail ng pilak buwan-buwan para sa mga gastusin ng koponan. Pagkatapos ng 3 buwan, kung matatalo ka, ibigay mo sa akin ang iyong ulo. Ngunit kung mananalo ka, ipagkakaloob ko sa iyo ang titulong marks na maaari mong ipamana sa iyong mga susunod na henerasyon. At gagantimpalaan kita ng 10,000 tail ng ginto. Tinanggap ko po ang inyong utos, kamahalan. Maraming salamat po. Pagkatapos ng 3 buwan, ihanda mo na ang leeg mo at maghintay ka lang. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na sipang bola. Aray, ang binti ko. Napakasakit, napakatigas ng demohang ito. Bakit ba napakabigat ng bulok na bolang ito? Hoy, palitan nyo nga ang bolang ito. Dalhan nyo ako ng bola na gawa sa mamahaling sutla ng Suzhou at Hangzhou. Haha. Haha. Aray. HMP, ang baliw na si Lifan. Akala ba talaga niya, porket naging punong tagapagsanay siya ay makakagawa na siya ng milagro? Makinig kayong lahat sa akin. Walang mag-insayo ngayon kahit isa sa inyo. Iwanan natin siya sa ere. Napakatalino niyo talaga, mahal na prinsipe. Pagdating niya mamaya, ipapakita natin sa kanya kung sino ang boss. HMP. Tumayo kayong lahat dyan, leche. Oh, hindi ba't ang ating punong tagapagsanay na si Lee ito? Grabe kung umasta ng kapangyarihan ah. Bakit? Gusto mo ba kaming mag-ensayo ng kung anumang biyolohiya na yan? O baka gusto mo kaming mag-split? Ha 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 ha. Anong pangalan mo? Hindi ko kailanman itatago ang aking pangalan. At hindi ko babaguhin ang aking apelyido. Ako si Wang Teng, ang anak ng pangalawang ministro ng digmaan.
Sa tingin ko pa lang, lagpas 25% na ang taba sa katawan mo. Masyadong mabuhay ang mga hakbang mo. At ang lakas ng katawan mo ay halos katumbas ng zero. Sa ganyang klase ng mahinang pangangatawan, hindi ka pa tatagal ng 3 minuto sa laro ay babulan na ang bibig mo. Ang lakas ng loob mong insultuhan ako. Hindi kita inainsulto. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Simula sa araw na ito, tanggal na kayong lahat. 都被开除了。 Nababaliw ka na ba, Rifan? Kilala mo ba kung sino ang ama ko? Kami kaya ang pambansang koponan na mismong ang palasyo ang pumili. Ha? Kapag umalis kami, saan ka pa makakahanap ng mga manlalaro para sa laban? Gusto mo ba talagang mag-alay ng sariling ulo sa harap ng emperador pagkalipas ng 3 buwan? Huwag nyo nang intindihin yan, Prinsipe Zhao. Ang mga tulad ninyong spoiled at walang silbi. Kung mananatili kayo sa field ay hindi lang kayo matatalo sa laro, kundi madadami pa pati ang karangalan ng dakilang siya. Kaya bitbitin nyo ang mga kuliglig ninyo at lumayas kayo rito ngayon din. Ang tindi mo rin, Li-Fan. Tingnan ko lang kung paano ka bubuo ng isang koponan ng mag-isa. Alis na tayo. Senyorito, pinalayas niyo po ba talaga silang lahat? Anong gagawin natin ngayon? Kailangan na nating isumite ang listahan ng mga manlalaro sa pamunuan pagkalipas ng 3 araw. Wala man lang tayong goalkeeper ngayon. Bakit ka natataranta? Kailangan muna nating sirain ang luma para makapagsimula ng bago. Para matalo ang mga bar akong yan mula sa Baimang. At umasa sa mga walang kwentang taong walang alam kundi magpasarap, ay hinding-hindi mangyayari. Ang kailangan natin ay mga tunay na mababangis na hayop. Mga mababangis na hayop, senyorito. Hindi mo naman siguro balak pumunta sa kanlurang bundok para manghuli ng tigre para maglaro ng soccer, di ba? Anong tigre ka dyan? Tumahimik ka nga. Sige na. Dalhin mo yung aparatong pansubok na magdamag kong ginawa kahapon. At sumama ka sa akin sa kanlurang bahagi ng lungsod. Pero senyorito, pook maralita po ang kanlurang bahagi ng lungsod. Napakarumi at napakagulo roon. Anong gagawin natin doon? Maghahanap tayo ng mga henyo. Senyorito, ang mga tao nga rito, halos wala nang makain. Saan naman sila kukuha ng lakas para maglaro ng soccer? Hindi mo naiintindihan. Kapag ang tao ay nakakaranas ng matinding gutom at panggigipit para lang mabuhay, doon lumalabas ang lakas na higit pa sa normal na tao. Hindi lumalaki ang matatayog na puno sa loob ng protektadong hardin. Ang pinakamatinding lakas ay sumisibol lamang sa pinakamalupit na sitwasyon. Hoy, batang magnanakaw. Huminto ka, ang lakas ng loob mong itakbo ang mga siopaw ko. Bilis, takbo pa. Senyorito, mag-iingat po kayo. Nangangagat po ang asong yan. Manahimik ka. Tingnan mo ang bawat galaw niya. Una ang tapak ng paa niya. Walang kahit anong pag-atubili o pagbagal. Isang perpektong forma sa pagtakbo. Napakalakas ng indayog ng kanyang mga kamay, na siyang nagpapagana sa buong puwersa ng katawan niya. Ito ang tinatawag na huwarang paraan ng pagpapatakbo. Napakalaki ng bawat hakbang niya. At sa napakakipot na daan na ito, ang bawat lundag niya ay may lambit at kakaibang bilis. Wang Kai, ang aparatong panukat ng bilis. Senyorito, ano naman pong susukitin natin ngayon? Anong gagawin mo sa akin? Ako na ang magbabayad sa mga ninakaw niyang siopaw. At ilayo mo na rin ang mga asong yan dito. Huwag mo na siyang guluhin. Ay, pasensya na po, Ginoo. Sana po sinabi niyo agad. Heto na po, aalis na kami. Aalis na. Anong pangalan mo? Maraming salamat po, aking tagapagligtas. 6. Gagamitin ko po ang halamang gamot na to para iligtas ang buhay ng aking ina. Hindi ko pa po kayo mababayaran sa ngayon, aking tagapagligtas. 6. Pero ako si Lin Zuan. Gagawin ko ang lahat, maging alipin man ninyo, mabayaran lang kayo. Sandali, gusto mo bang maglaro ng Kujo? Aking tagapagligtas, huwag nyo naman po akong biruin. 6. Panglibangan lang yan ng mga mayayamang katulad ninyo. Sapat na pagkain nga po, hindi ko mabili. Wala na po akong oras para makipaglaro sa inyo. 3 buwan mula ngayon, maghaharap ang Dacia at Baimang sa isang huling laban ng Kuju. Kapag natalo tayo, kailangang ibigay sa kanila ang 3 lungsod. Nakita ko ang galing at bilis ng iyong mga paa. Gusto kong sumali ka sa aking koponan para lumaban para sa Dacia. Ako, isang pulubi lang ako mula sa mahihirap na komunidad. Lalaban para sa Dacia. Aking tagapagligtas, nagkakamali po yata kayo ng hinahanap. 6. Kailanman ay hindi ako nagkakamali ng tao.
Ang bilis mo sa pagtakbo kanina, ay higit pa sa lahat ng nakita kong manlalaro ng Kuju, maging ang mga tinatawag nilang henyo. Ang klase ng mga kalamnan mo ay ang tinatawag na fast-twitch muscle fibers. Ipinanganak ka talaga para sa lakas at bilis. Fast-twitch ano po? HMPH, hindi mo na kailangang intindihin yun. Tingnan mo ito. Ang kontrata para sa Dacia. Ito ang pinakamataas sa profesional na kontrata para sa pambansang koponan ng Kuju. Una, kapag pinirmahan mo ito, makukuha mo agad ang paunang bayad para sa 3 buwan. 100 pirasong pilak kada buwan. 100 pilak. Pangalawa, libre ang 3 beses na pagkain mo araw-araw mula sa koponan. May karne ng baka, tupa, itlog, at gatas. Lahat ng gusto mo. Kailangan mong makakuha ng sapat na protina sa katawan. Pangatlo, libre ang tirahan at pagkain. Maaari mo ring isama ang pamilya mo sa tirahan ng koponan. At ang sakit ng nanay mo, papagamot ko siya sa pinakamagaling na doktor sa palasyo. Ang koponan ang magbabayad sa lahat ng gastusin sa gamot. Kasama yan sa ating medical insurance. Ano, papayag ka ba? Totoo ba talaga ang lahat ng sinasabi mo? Para lang sumipa ako doon sa... Ano nga ulit yun, Kuju? Ang Kuju ay football. At hindi ito limos. Isa itong profesional na kontrata. Ibibigay mo ang iyong talento at pawis, at babayaran kita ng nararapat na sahod at karangalan. Patas na kasunduan ito, pero maging tapat tayo sa simula pa lang. Mas malupit pa sa impyerno ang pagsasanay ko. Basta mapagaling lang ang sakit ng aking ina, hindi lang ang paglalaro ng football. Kahit sa impyerno pa ako pumunta, gagawin ko, akin na, pipirmahan ko na yan. Simula ngayong araw, ikaw na ang magiging unang haligi ng aking imperyo, at ang unang pangunahing tripulante ng aking dambuhalang barkong pandigma. Ha? Halika rito, halika. Pumila kayo ng maayos, hindi ko tinitingnan kung marunong kayong mag-football. 2 bagay lang ang titingnan ko. Una, mabilis ba kayong tumakbo? Pangalawa, mataas ba kayong tumalon? Humanda. Takbo. Bagsak, napakabagal. Talon mula sa kinatatayuan ninyo. Abutin ninyo ng inyong kamay ang kahoy na tabla. Ang sino mang makakapag-iwan ng puting marka ay pasok agad sa susunod na yugto. Ako naman. Pangalan ko, Tiny Yuk, ang tagakatay ng baboy sa silangan ng bayan. Napakalupit ng lakas ng kanyang mga binti. Likas siyang tagapagtanggol sa gitna, kapatid. Gusto mo bang maglaro ng football? Sisiguraduhin kung may karne ka araw-araw. Hindi ako marunong yan. Pero magaling akong mangbangga ng tao. Noon sa baryo namin, kahit mabangis na baboy ramo, kaya kong itumba. Iyan mismo ang kailangan ko, ang kakayahan mong mangbangga. Binabati kita, tanggap ka na, pirmahan mo na ang kontrata. Ang bilis mo. Pirmahan mo na ito, ikaw ang magiging tagapagtanggol sa gilid. Likas ka na defensive midfielder. Ang lupit ng stamina mo, kayang-kaya ang 70 minuto nang hindi man lang hinihingal. Li Fan, ito ba ang binuo mong pambansang koponan? Napakalaking insulto nito sa ating kagandahang asal. Isang malaking dungi sa dangal ng ating bansa. Bumubuo ka ba ng koponan o nagre-recruit ng mga tulisan sa bundok? Kagalang-galang na ministro. Diyan po kayo nagkakamali. Sa inyong mga mata, mababang uri sila at mga walang kwentang tao. Pero sa aking paningin, sila ang pinakamahusay na mga manlalaro. Ang larong sipa ay hindi kailanman naging libangan lang ng mga mayayaman. Ito ay isang laro para sa mga tunay na lalaki. Ito ay labanan ng pawis at putik. Tagisan ng lakas at bilis. Simula sa araw na ito, mga mandirigma lamang ang narito sa akin. Ha ha ha. Mahal na prinsipe, tingnan mo nga ang mga hampas lupang ito, mukhang may sira ang ulo. 3 araw na silang nag-insayo pero kahit anino ng bola ay hindi pa nila nahahawakan. Araw-araw lang silang paikat-ikot na tumatakbo roon. Akala ko pa naman kung anong lihim na taktika ang mayroon ng Li Fan na yan. Iyon pala, naghanap lang siya ng mga pulubi para pag-ensayuhin ng pagtakbo, HMP. Kung pagtakbo lang pala ang tatalo sa mga taga-Beimang, mas mabuti pang kumuha na lang tayo ng mga kabayong pandigma sa hangganan. Oo nga, tingnan mo ang tanggang dambuhala na tagakatay ng baboy na yan. Bumabangga-bangga pa sa mga puno. Isang malaking kahihiyan sa sining. Hahaha, tingin ko hindi makakabuo ng koponan si Li Fan. Mas mabuti pang laslasin na lang niya ang sarili niyang leeg para humingi ng tawad, hahaha.
Bilasan ninyo, mas bilasan ninyo pa. 20 hakbang na takbong pabalik-balik. Coach, ako po. Hindi ko na talaga kaya. Parang binuhusan ng tingga ang mga binti ko. Napakasakit at napakabigat na. Iyan ang tinatawag na lactic acid buildup. Sa tingin ninyo ba, bakit kayang tumakbo ng mabilis na mga barbaro ng Baymang sa buong laro, nang hindi man lang napapagod? Dahil mas mataas ang hangganan ng kanilang lakas kaysa sa inyo, kapag nagsimula ng manginig ang inyong mga kalamnan. At gusto ninyo ng sumuko dahil sa tindi ng sakit, iyan ay dahil sa lactic acid sa inyong katawan. Lactic acid? Ano po iyon? Coach, nalasan ba ako? Hindi yan lason. Patunay yan ang inyong kahinaan. Kung gusto ninyong durugin ang mga taga-Baymang sa palaruan, kailangan ninyong lampasan ang inyong hangganan. Sa bayan ko, tinatawag tong paglampas sa limitasyon ng lactic acid. Basta't magtiis kayo at malampasan ang masakit na yugtong ito, magbabago at lalakas ang inyong katawan. Lalaki ng husto ang kapasidad ng inyong baga. Pagdating ng araw ng huling laban, kapag ang mga taga-Baymang ay pagod na parang patay na, asong nakalawit ang dila. Kayo naman ay parang mga lobo sa malawak na kapatagan na, kayang tumakbo ng mabilis sa buong field ng 70 minuto. Hindi ako babagsak dito. Takbo, mga kasama. Ay laban natin to para makakain ng masarap na ulam sa bawat kainan. Sige pa. Kumain kayong lahat. Ipasok nyo sa inyong tiyan ang lahat ng pagkaing may mataas na protina. Mga kasama, ang stamina natin ang nagtatakda ng ating limitasyon. Pero ang taktika ang magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa geometry ng espasyo at triangle passing. Coach, ano yung espasyo? Magseryoso ka nga. Tiny Yu, tanungin kita. Kapag nagtataga ka ng malaking buto ng baboy sa tadtaran, basta-basta mo na lang ba itong tinataga ng walang direksyon? O sumusunod ka sa pagitan ng mga buto? Siyempre, doon sa pagitan ng mga buto, mas madali yun. Isang mabilis na hiwa lang sa pagitan ng mga buto, at mahihiwalay na agad ang karne. Tumpak, ang field ng baboy na yan. At ang mga taga-Baymang naman ang matigas na buto. Kung tulad pa rin ng dati na iisang tao lang ang humahawak ng bola, habang ang iba ay nakatingin lang. Para lang tayong nagtataga ng walang direksyon. Mas malalaki at mas malalakas ang katawan ng mga barbaro ng Baymang kumpara sa atin. Kung makikipagsabayan tayo ng tapatan, tiyak na patay tayo. Kaya naman, gagamitin natin ang ating talas para hatiin ang kanilang depensa. Ito ang ating network ng matatalas na pasa. Lin Zuan, Monkey, Water Ghost. Kayong tatlo, sa bawat segundo sa loob ng field. Kahit kanino pa man mapunta ang bola, ang dalawa pa sa inyo. Kailangang tumakbo agad sa pwesto kung saan pwede ninyong saluhin ang pasa. Gumawa kayo ng tatsulok. Ang tatsulok ang pinakamatatag na istruktura sa buong mundo. Basta't nakabuo kayo ng tatsulok, ang may hawak ng bola ay palaging may dalawang pwedeng paahan. Tandaan ninyo ang pinakamahalaga kong utos. Kapag nakuha ang bola, kailangang mas mabilis pa kayo sa kalaban. Lin Zuan, alam kong mabilis kang tumakbo. Walang sino man sa slums ang makakahabol sa iyo. Pero dito, kung hindi ko sasabihing itakbo mo ang bola, hindi mo ito pwedeng itakbo ng lampas sa 3 hakbang. Pagkakuha mo ng bola, ipasa mo agad sa kabilang dulo ng tatsulok. Katapos, tumakbo ka ng walang bola sa susunod na bakanteng pwesto para sa umalo. Coach, paano kung kaya ko naman silang lagpasan gamit lang ang bilis ko? Bakit kailangan ko pang ipasa? Magandang tanong. Dahil ang mga taga-Baymang ay 11. Kaya mo ngang lagpasan ang isa, pero kaya mo ba ang 3? At kahit malagpasan mo pa ang 3, mauubos naman ang lakas mo. Sa tingin mo ba magiging maayos pa ang huling sipa mo para score? Lin Zuan, ang bilis mo ay hindi para makipaggitgitan ng harapan sa iba. Ang mabangis mong bilis, dapat mong ilabas sa bakanteng pwesto para sa isang nakamamatay na tira. Ito ang tinatawag na pagpwesto ng walang bola. Rambulan, alam mo ba yun? Alam ko yan. Giyerang kalye ba? Tama.
Kapag pinaligiran ka ng mahigit 10 malalaking lalaki, kung susugod kang mag-isa, Linzuan, parang nagpakamatay ka na rin. Kaya naman, kailangang manggulo ni na Tainio at Shuigui sa gilid sa pamamagitan ng pagbato ng mga blok para masira ang forma sayo ng kalaban at makagawa ng butas. Doon mo na gagamitin ang nakakatakot mong bilis para sumingit sa butas na iyon na parang isang asasin. Tapusin sila sa isang saksak. Coach, kung sinabi mo sana yan ng mas maaga, di sana naintindihan ko agad. Larong pusa't daga lang pala yun. At sasamantalahin ng gulo para palihing silang tirahin. Napakabastos. Magaspang man ang salita, may punto naman. Halika na sa field. Simula ngayon, mag-insayo na tayo gamit ang bola. Linzuan, Haozi, Tainyu, kayong tatlo ang isang grupo. Ako ang didepensa. Isang sipa, pasa agad. Kapag lumagpas sa tuhod ang pagkontrol sa bola, wala kayong hapunan mamayang gabi. Haozi, ay goal mo. Napakabagal, halatang halata kung saan mo ipapasa. Linzuan. Bakit ka nakatayo lang sa pwesto mo nung tinanggap mo ang bola kanina? Bago mo pa makuha ang bola, dapat alam mo na kung kanino mo ito susunod na ipapasa. Sa oras na makuha mo ang bola, dapat umiikot na ang katawan mo. Isa pa. Tumingin muna bago ipasa. Tumakbo sa posisyon at gumawa ng bagong tatsulok. Huwag kang tumingin sa bola. Sa tao at sa posisyon ka tumingin. Haozi. Perpektong ugnayan ng 3 puntos. Ay ito. Ito ba talaga ang sipa na ginawa ko? Ito. Ito ang lakas ng tiki-taka kapag sinamahan ng bilis. Linzuan, kapag natuto ka ng gumamit ng utak sa paglalaro, ang bilis mo ang magiging pinakamatalim na espada ng daksha. Yeah. Siya ba talaga ang sumipa niyan? Shizi, bakit parang? Kung tumama sa akin ang ball ang iyon kanina, siguradong patay ako. Tsamba lang yan. Tiyak na nagkataon lang yan. Mga pulubing nagpapasahan lang ng kung saan-saan. Parang bulag na pusa lang na nakatsamba ng patay na daga. Ang Kujo ay nangangailangan ng malalim na pundasyon at mga natatanging teknik. Paano sila mananalo sa laban gamit ang ganyang puro lakas lang? Masyado kayong sarado ang utak. Ang dambuhalang barkong pandigma ng Daksha ay nagsisimula ng Humandar. Sige, kumain kayo hanggat gusto nyo. Napakahusay na klase ng karne ng baka ito mula sa kapatagan. Coach, ang bango talaga ng karneng to, pambihira. Ako si Tainio, nabuhay na ako ng mahigit 20 taon. Pero ngayon ko lang nalaman na pwede palang kumain ng karne ng walang limitasyon. Huwag na kayong maraming daldal, ubusin nyo na yung kinakain nyo. Maya-mayang hapon, may dagdag na 10 set ng sprint na may mabibigat na pasan. Sige po. Yehey! Oh, mukhang sarap na sarap kayo sa kinakain ninyo. Sayang nga lang at yan na ang huli ninyong kain. Senyorito Wang, naalala ko, kalahating buwan na ang nakalilipas nang sisantehin kita. Bakit ka narito ngayon? Mag-i-apply ka ba bilang cheerleader namin? Li Fan, huwag kang mapangahas. Ako ang pangalawang ministro ng rito, si Liu Zongyao. Sa utos ng mga opisyal ng gabinete at sa magkasamang pag-aproba ng kagawaran ng digmaan at kagawaran ng pananalapi, narito ako ngayon upang basahin ang opisyal na kautusan. Opisyal na kautusan. Tungkol kay Li Fan, ang punong tagapagsanay ng kaliwang pangkat ng Kuju. Nag-recruit siya ng mga tambay, magnanakaw, at mga magkakatay ng karne sa loob ng kampo, na lubhang nagpapababa sa dangal ng ating bansa. Bukod dito, araw-araw siyang gumagastos ng malaking halaga para lang sa alak at karne, na nagdudulot ng labis na pag-aaksaya sa kaban ng bayan. Ito ay lubhang katawa-tawa at hindi katanggap-tanggap. Upang maituwid ang lahat, ganap ng puputulan ng lahat ng rasyon ng pagkain at pondo para sa kampong ito. Ititigil din ang buwan ng allowance ng lahat ng manlalaro, at babawiin ang karapatang gamitin ng maharlikang palaruan. Ito ang utos ng emperador. Ano? Puputulan ang pagkain natin. Sa anong karapatan ninyo? Gising na kami para mag-ensayo bago pa man sumikat ang araw-araw-araw. Tumatakbo kami hanggang sa mamulikat ang mga binti namin. Nagpapakapagod at nagpapakasakit kami para sa dakilang siya. Bakit ninyo kami aalisan ng pagkain? Sino ba ang hampas lupang ito? May karapatan ka bang magsalita rito?
Sa tingin nyo ba, ang mga pulubing katulad ninyo, ay karapat-dapat na kumatawan sa dakilang siya sa laban? HMP, isa itong malaking katatawanan sa buong mundo. Lee Fan. Hindi ba't napakagaling mo? Ngayong wala nang ibibigay na kahit isang kasing ang kaba ng bayan sa iyo, titingnan ko lang kung paano mo bubuhayin ang kawan ng mga palamunin na yan. Ha 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 ha. Papatayin ko kayo sa gulpi, mga walang hiya kayo. Umatras ka. Sige, hindi na namin kailangan ng palarwang ito. Kami na mismo ang maghahanap ng sarili nestang pera. Ilabas mo ang mga tao mo at lumayas kayo rito. Ha 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 ha, kumita kayo gamit ang sarili niyong sikap. Ikaw, ang pinakawaldas na anak sa buong kabisera. Lee Fan, tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Sa kabiserang ito, kung wala ang aming mga tanyag na pamilya, wala kayong mabibaylang kahit isang siopaw. Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Hihintayin kong makita kayong mamatay sa gutom sa kalsada pagkaraan ng 3 araw. Ha 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 ha. Coach, patawad po, nadamay pa kayo dahil sa amin. Kung galing lang din sana kami sa mga mararangal na pamilya, hindi sila maglalakas loob na maliitin tayo ng ganyan. Sa koponan ko, malalakas at mahihina lang ang mayroon. Walang maharlika at walang ordinaryong mamamayan. Coach, paano naman po kami mag-insayo kung walang pera para bumili ng karne? Kapag hindi kasi ako nakakain ng karne, agad na pinupulikat ang mga binti ko. Ano kaya kung magbuhat muna kami ng mga sako sa daungan para kumita ng pera para sa ating mga kasamahan? Pambili ng karne, o kaya naman ay magkatay ako ng mga baboy. Kung makakatay ako ng 10 baboy sa isang araw, siguradong may uuwi akong kaunting karne para sa atin. Manahimik nga kayo. Magbubuhat ng sako, magkakatay ng baboy. Alam nyo ba kung ano na ang katayuan ninyo ngayon? Kayo ang tanging pag-asa ng buong Daksha. Kayo ay mga tanyag at profesional na atleta. Sa panahon namin, ang mga pinakamagagaling na manlalaro ay hindi kailanman kailangang magpaalipin sa mabigat na trabaho para lang kumita ng pera. Ang mismong pangalan nila at ang bawat laro nila ay parang isang malaking minahan ng ginto rito sa mundo. Pero coach, hindi pa naman nagsisimula ang laban natin. Sino naman ang magbibigay sa atin ng pera? Hihihi. Mga kasama, iayos nyo ang mga gamit nyo at bigyan nyo ako ng 3 araw. Hindi lang titiyakin kung makakakain kayo ng pinakamasarap na karne ng baka sa bawat kainan nyo, kundi gagawin ko rin ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa buong kabisera. Ay kusang lumuhad para lang isubo ang pera sa mga bulsa natin. Sino ang may lakas ng loob na humiga sa kama? Nako, Ginoong Lee. Ginoong Lee, kung para po sa alak ang inyong pagpunta, malugod kayong tinatanggap ng aming munting tindahan. Ngunit kung para po manghiram ng pera, may utos po kasi galing sa nakatataas. Sinong mangangahas na pandohan ng koponan mo? Katumbas yan ng pagbangga sa mga makapangyarihang angkan. Mang Jean, masyadong maliit ang pananaw mo. Hindi ako naparito ngayon para mangutang ng pera. Naparito ako para handugan ka ng isang pambihirang kayamanan na babago sa buhay mo. Nako, kung ano-ano naman ang sinasabi ninyo. Pinalayas na nga kayo sa maharlikang kampo ngayon, saan naman manggagaling ang kayamanang sinasabi ninyo? Mang Jean, tanungin nga kita. Ano ba ang pinakamalaking sakit sa ulo mo araw-araw dito sa tavern ng Zuaxian? Hi! Siyempre, ang kawalan ng mga customer. Lahat ng mga suki, kung hindi nanonood ng dula, pumupunta naman sa mga bahay aliwan. Bakante tuloy ang lahat ng mga pribadong kwarto. Lugi talaga, pero kung maging punong-puno ang mga kwartong yan araw-araw kahit walang okasyon, tiyak na madodoble o matitriple ang kikitain ko. Paano naman mangyayari yan? Maliban na lang kung maimbitan ninyo ang pinakasikat na artista sa buong mundo para magtanghal dito. Walang-wala ang dalang yan. Ang dala ko sa iyo ay isang mas matindi at nakatutuwang paraan para dagsain ka ng tao. Para sa unang hakbang, ibebenta ko sa iyo ang mga laban sa pagsasanay ng koponang Daksha Heavy Artillery. Ang eksklusibong karapatan sa pagbabalita ng bawat detalye nito. Anong karapatan ka mo? Napakasimple lang. Lumipat na ang koponan namin sa tiwangwang na lupain sa kanluran ng lungsod para magsanay. Tuwing hapon, ay magsasagawa kami ng napakatitinding laban. Isa itong kakaiba at bagong-bagong laro ng Kudyo na hindi nyo pa kailanman nakikita. Puno ng banggaan
at mga mapanganib ngunit madiskarteng laro para manalo. Magbabayad ako para kumuha ng 10 retiradong sundalo mula sa mga tore ng bantay sa hangganan, na mga eksperto sa pagpapadala ng hudyat gamit ang watawat. Ang isa sa kanila ay tatayo sa gilid ng palaruan natin, at ang isa naman ay tatayo sa pinakamataas na bubong ng inyong tavern ng Zuaxian. May pagitan silang 5 li sa isa't isa. Magpapatayo ako ng 3 matataas na plataporma kung saan gaganapin ang laro namin doon. Sa sandaling may makapuntos, lumusad sa kalaban, o gumawa ng foul, ang tagasenya sa gilid ng palaruan, ay agad na magwawagayway ng iba't ibang kulay ng watawat. Pula para sa tira sa goal, at asul naman para sa pagpasa ng bola. Ang kulay dilaw ay nangangahulugang may paglabag. Ipapasa ang mahiwagang mensahe mula sa isang himpilan patungo sa isa pa, at sa loob lang ng mas maikli sa oras ng pagkaubos ng kalahating patpat ng insenso, ang mga tagahatid senadorya sa bubong ng inyong taberna ay makatatanggap na agad ng balita. Pagkatapos, babayaran mo ang pinakamahusay at pinakamadulas magsalitang tagapagsalaysay sa buong kabisera para isalin ang mga mahiwagang mensahe at gawin itong kwento doon mismo sa inyong bulwagan, upang isalaysay ang nagaganap na laban ng sabay sa oras ng laro. Ginoong Lee, maaari ba talaga ang ganyan? Ni hindi man lang makikita ng mga mamimili ang anino ng mga manlalaro, makikinig lang sila sa walang humpay na daldal ng isang tagapagsalaysay. Papayag kaya silang magbayad para doon. Masyado mong minamaliit ang paghahangad ng tao sa mga bagay na hindi pa nila alam, pati na rin ang kanilang pananabik sa pakikipagpaligsahan. Dumadaloy na sa kaibuturan ng bawat tao, ang pagiging uhaw sa labanan at ang pagnanais na laging manalo. Basta't may sapat na silakbo at sigla ang pagsasalaysay, at basta't punong-puno ng kapanabikan ng ating laro, hindi lang sila basta magbabayad para makinig, kundi mabaliw pa sila sa pagbili ng alak at karne, para lamang ihiyaw ang kanilang mga paboritong manlalaro. Ito ang tinatawag na ekonomiya ng atensyon. Ang kikitain mo ay ang pambayad nila sa alak habang sila ay nakaupo rito at nakikinig sa laro. Sige, bibilhin ko ang eksklusibong karapatang iyan sa pagpapalabas. Magkano ang dapat kong ibayad? Ibibigay ko sa iyo ang karapatang iyan ng libre. Libre. Walang libreng tanghal iyan sa mundong ito. Ang ibebenta ko sa iyo ay ang ikalawang bagay. Ang pag-anunsyo ng inyong pangalan sa harap ng kanilang uniforme bilang sponsor. Simula bukas, ang aking 11 manlalaro, sa mga kasuotang kanilang gagamitin, ay bubordahan ko ng gintong sinulid ang 3 malalaking titik ng Zhu Xianlu, at ang tagapagsalaysay sa inyong taberna. Sa bawat pangungusap na kanyang bibitawan sa pagsasalaysay, ay kailangang banggitin ang inyong pangalan. Halimbawa, nakuha ni Lin Zuan na sinusuportahan ng Zhu Xianlu ang bola, o kaya naman, nakapuntos ang koponan ng malalakas na kanya ng Zhu Xianlu. Gusto kong malaman ng buong kabisera ang tungkol sa koponang lumalaban na parang mababangis na hayop sa palaruan. Ang koponang nagpapakulo sa dugo ng bawat makakapanood. Ang suot nila ay ang pangalan mismo ng inyong Zuaxian. Ito ang tinatawag na kapangyarihan ng tatak. Sige, kukunin ko. Senyorito Lee, magkano ang presyo mo? Sabihin mo na, bilis. Para sa eksklusibong karapatan sa pangalan sa loob ng 3 buwang ito, kasama na ang pagsuporta sa pagkain ng koponan. Hindi naman ganoon kalaki ang hinihingi ko. Mula alas 3 ng hapon araw-araw sa Zuaxian hanggang alas 9 ng gabi, kukunin ko ang 50% ng netong kita sa mga alak. 50%, napakalaki naman yan. Kung ganoon, hahanap na lang ako ng ibang may-ari ngayon din. Huwag. Sige na, 50% kung 50%, deal. Ipapahanda ko na ngayon din ang kasunduan. Wang Teng, hindi ba't mahilig kang makipaglaro? Saisabayan kita hanggang sa huli. Ayan na. 3 beses iwinagayway ang pulang bandila, 1 beses naman sa asul na bandila, at ngayon, malakas na iwinawagayway ang malaking dilaw na bandila. Mga giliw kong manonood, nagsimula na ang laban. Kani-kanina lang, sa masukal na lupain sa kanluran ng lungsod, ang koponan ng kanya na eksklusibong inisponsoran ng ating Zuaxian ay sinalubong ng mabangis na depensa mula sa mga reserba ng hukbong imperial. Isang dambuhala mula sa hukbong imperial, ang sumubok na gamitin ang kanyang katawan para patumbahin si Lin Zuan ng ating Zuaxian. Ngunit makikitang hindi man lang umiwas o umilag si Lin Zuan. Gumawa siya ng mabilis at tila lumulutang na mga hakbang. Sa isang madiskarteng pag-ikot, naiwan niya ang kalaban habang sumusulong ang bola.
Iwinagayway ang asul na bandila. Iyon na ang hudyat para ipasa ang bola. Ngunit makikitang hindi siya naging sikim sa puntos. Nagpakawala siya ng isang malayuang pasa. Ang bola, na tila isang bulalakaw, ay mabilis na lumipad patungo sa depensa ng hukbong imperial. Naku naman, sabihin mo na, bilis, sino ang nakakuha ng bola? Naharangan ba sila ng mga demuhong taga-hukbong imperial? Ang nakasalo ay walang iba kundi ang karneserong si Tainio. Si Tainio ng Zoxenlo ay parang isang nagngangalit na mabangis na baboy ramo. Sa kabila ng pagpalibot sa kanya ng 3 kawal ng hukbong imperial, hindi siya umatras kahit bahagya, at puwersahan siyang gumawa ng sariling daan sa pamamagitan ng kanyang lakas. Tumira si Tainio mula sa layong 20 hakbang mula sa goal. Isang napakalakas na sipa. At pumasok ang bola. Goal! Aha! Ha! Ha ha ha, boy. Libre ang alak para sa lahat. Ang senyoritong ito ang magbabayad. Unang bahagi ng laro, 5-0, isang napakalaking panalo para sa kopo ng Jompao. Anong nangyayari rito? Senyorito. Gumawa si Li Fan ng live na ulat sa pamamagitan ng sulat. Grabe ang kinikita ng pangsyam na palapag ngayon. Ano? Ano kamo? Pwede palang pagkakitaan ng ganyan ang laro. Sino ba talaga ang lintik na Li Fan na yan? Anong klaseng halimaw siya? Pag nanalo tayo, may handaan ng baka mamayang gabi. Sumunod lang kayo sa coach. At siguradong busog kayo sa karne sa bawat kainan. Saan naman siya nakakakuha ng ganoon karaming salapi? Ha 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 ha. Senyorito Wang, balita ko ay medyo gipit sa pondo ang kagawaran ng digmaan ninyo kamakailan. Tanggapin mo ang gintong ito bilang balato ko sa iyo. Ipambili mo yan ng walnut para naman tumalas ang utak mo, haha. Ha 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 ha. Senyorito, gumising po kayo. Mga bro, masaya ba? Masayang masaya. Ha 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 ha, mahusay. Simula sa araw na ito, ilalabas natin sa kabisera ang unang pangkat ng mga card na may pirma ng mga manlalaro. Sa makalawa, ibebenta ko na ang mga paninda at kaparehong gamit ng mga sikat nating manlalaro. Gagawin ko kayong pinakasikat sa buong lupain ng Dacia, ang pinaka nagniningning ng mga bituin ng palakasan. Tainio, bantayan mo ang pwesto mo sa depensa. Huwag kang humabol sa bola na parang tanga. Harangan mo ang daan niya papasok. Hauzi, bumalik ka sa depensa. Ang pwesto mo ngayon ay kaliwang tagapagtanggol. Hindi ka magnanakaw sa kalsada. Huwag mo lang basta isipin ang pag-agaw ng bola. Harangan mo ang espasyo sa loob. Oh, punong Coach Lee. Ilang araw din tayong hindi nagkita. Bakit ka naglalaro rito sa mabahong estero na punong-puno ng mga pulubi? Naglalaro ka ba sa putikan? Hinto, magtipon. Prinsipe Zhao. Ganyan ba kalaki ang dala mong puwersa para lang maghanap ng gulo? Lapastangan. Li Fan, huwag ka nang magpanggap at manloko rito. Ang tinatawag mong pag-broadcast ng mga sulat doon sa taberna ng Zuaxian ay pawang panlilin lang lamang sa mga tao. Sinalaula mo ang buong kabisera. Ngayong araw, isinama ng prinsipe ang mga dakilang kawal ng dilaw na dragon ng dakilang siya para turuan ka ng leksyon. Li Fan. Ang uniforming ito ay ipinagawa ko pa sa tanyag na pagawaan ng banal na armas, gamit ang mistikong bakal mula sa kanluran na hinaloan ng banal na seda at magdamag na binuo. Hindi ito tinatabla ng talam o sibat at napakagaan pang isuot. At ang suot naming sapatos, ang ilalim nito ay nilagyan ng mga pakong gawa sa mistikong ginto. Walang kapantay ang kapit nito sa lupa, habang ang mga hampas lupang kasama
kasama mo. Wala man lang maayos na kasuotan. Sa opisyal na laban 3 buwan mula ngayon. Tingin ko ay hindi ka man lang aabot sa araw na iyon. Kaya ngayon, magkaroon tayo ng isang labanang walang atrasan. Kapag natalo ka, agad kang luluhod at magpapatira pa sa harap ko. At pagkatapos ay lalayas ka rito sa kabisera. At ibibigay mo sa akin ang karapatan sa pag-broadcast sa taberna ng Zuaxian ng buong puso. Hoy, mestisong hilaw, sino ang tinatawag mong hampas lupa? Mundurong kayo. Ha 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 ha. Matandang Jean, halika rito at tingnan mo ang tinatawag nilang henyo ng dakilang siya. Anong itinatawa-tawa mo riyan? Ang suot kong armadura ay nagkakahalaga ng 3,000 tel ng pilak. Tumatawa ako dahil ikaw ang pinakamalaking utu-uto sa buong mundo. Jiao Ting, wala ka ba talagang utak? Isang uri ito ng palakasan. Ang kailangan dito ay mabilis na pagkilos, magana kasuotan at maayos na singgawan ng pawis. Tapos magpapakita ka rito sa gitna ng matinding sikat ng araw na balot ng bakal para lang maglaro ng bola. At may kasama pa talagang sapatos na may bird adong ginto. Gusto mo ba talagang mabilis na mabasak ang mga tuhod mo? Kalokohan. Ito ang tinatawag na hindi matitibag. Kamahalin, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa walang kwentang yan. Sipay na natin agad. Ipakita natin ang galing natin para mapatahimik sila. Li Fan, tigilan mo na ang daldal at simulan na ang laro. Mga kasama, may nagkusang lumapit para maging punching bag natin. Anong gagawin natin sa kanila? Durugin natin sila. Mahusay. Makinig kayo. Ngayong araw, hindi natin kailangang makipagpalitan ng atake sa kanila para tapatan ng mayayabang at mga utu-utong yan. Bibigyan ko kayo ng isang hindi matatalong taktika. Ay latag ang depensang bakal. Ang matinding depensa at mabilis na ganti na 5-3-2. Mga giliw na manonood. Narito ang pinakabagong ulat mula sa harapan. Ang tagapagmana ng Changxing Marquis. Nasuot ang nakasaping bakal na baluti na nagkakahalaga ng 3,000 pilak ay narito para manghamon. Ang punong tagapagsanay ng heavy artillery team na si Li Fan ay naglabas ng kakaibang forma sayo na kung tawagin ay ang 5 punong yunuko ng palasyo. May 5 tagapagtanggol na nakahanay sa tapat ng goal. Sipay ng bola at durugin sila para sa akin. Puting tagak, ibuka ang pakpak, umalis kayo sa daan ko. Isara ang depensa. Akin na ang bola. Ipasa ang bola sa likod at ayusin ang forma sayon. Buisit, agawin ninyo pabalik ang bola. Kupunan ng mga Dragon Cavalry. Pumunta kayong lahat sa unahan. Tagasin nyo sila gamit ang mga katawan ninyo. Paru-parong lumilipad sa mga bulaklak, paglipad ng dragon sa libo-libong milya. Mababangis na tigre pababa ng bundok. Ang mga paimbabaw na galaw na yan, ay walang silbi sa harap ng aking depensa. Nakakapagod. Mamamatay na ako sa pagod. Kamahalin, hindi ko na kaya. Nagkapaltos na ang mga talampakan ko. Kayanin ninyo. Kaunti na lang at bibigay na rin sila. Nagpipilit lang ang mga hampas lupang yan. Mga kapatid, tapos na ang palabas. Punang kanyan, buong lakas na ganti. Lin Zuan, durugin mo sila para sa akin. Li Zuan. Harangin niyo siya. Tao ba yan o multo? Tumigil ka sabi eh. Senyorito, mag-ingat kayo, nandadaya sila. Sa harap ng tindi ng pisikal na puwersa, walang binatbat ang panloob na lakas. Tapak ng matatag ang kabilang paa, patatagin ang balakang. Gamitin ang daloy ng buong lakas. Leon.
Anong karapatan ninyong hamakin ang mga mahihirap? Salo. Ang bola. Pasok ang bola. Grabe, napakalupit ni Lin Zuan. Ang sipa ng kanyen. Walang katulad sa buong mundo. Bilis, iwagayway nyo ang pulang bandila ng 10 beses. Paalam nyo sa Zuaxian Tower, na may panalong sipa na nagwasak sa pader. Mga giliw kong manonood, isang panalong sipa ang naganap sa masukal na lupain sa kanluran. Ang lumilipad na leopard na si Lin Zuan ay nagpakita ng 70 metrong takbuhan. Ginamit ni Prinsipe Zhao Ting ang kuko ng agila para mandaya. Ngunit agad siyang pinalipad ni Lin Zuan ng 3 zang ang layo. Sumugsob ang mukha niya sa lupa. At sa isang malakas na sipa ni Lin Zuan, nagkaroon ng malakas na pagsabog, na nagwasak sa 3 pulgadang kapal na pader na yari sa kahoy bangkay. Bumaon at lumusat ang bola sa pader, at pinatumba ang 3 malalaking puno. Dinurog ng kupo ng kanya ng Royal Dragon sa score na 1-0. Napakalupit mo, Lin Zuan. Ang galing ng kupo ng kanyen. Napakahusay mo, punong tagapagsanay Li. Ha. Nagsuot pa siya ng baluti na gawa sa maitim na bakal na nagkakahalaga ng 3,000 pilak para lang magpabugbog. Ang prinsipeng ito ay talagang ang pinakadakilang tanga sa buong mundo. Ha. Senyorito Zhao, anong pakiramdam? Nabalitaan ko na hindi raw tinatabla ng suot mong yan. Sayang nga lang. Li Fan, huwag ka. Huwag kang magmalaki, at bakit naman hindi ako magmamalaki? Ang sipa ko ngayon ay simula pa lang. Hindi ba't akala nyo ay mas mataas kayo sa amin? Bumalik kayo at sabihin nyo sa mga matatanda sa pamilya nyo, na hindi kailanman mahahati ng mga dayuhan ng lupain ng Daksha, at ang palaruan ng Daksha, ay lalong hindi mapapamahalaan ng mga lampang tulad ninyo. Pagkalipas ng 3 buwan, isasama ko ang mga tinatawag ninyong hampas lupa, at sa harap ng buong mundo, dudurukin namin ang mga barbarong yan mula sa Baimang. At kapag nangyari yun, ipapakita ko sa buong Daksha, na dito sa palaruan, walang pakialam sa pinagmulan, o sa marangal na dugo. Ang mahalaga lang ay kung sino ang may tunay na galing. Lin Zuan, Tiny Yu, iligpit nyo na ang mga gamit natin. Mamayang gabi, magpipiging tayo ng baka sa Zuaxian Tavern. Ha. Mabuhay si Coach. Saklolo, Coach, tulungan niyo ako. Ha. Coach, iligtas niyo ako, bilis. Ginoong Lin, ang sipa mo kahapon, ay tumagos talaga sa puso ko. Magiting na Lin. Heto ang inihanda kong sabaw ng itim na manok para sa'yo. Sige na, uminom ka kahit kaunti. Lin Zuan, gusto kong magkaanak sa'yo, mga binibini. Huwag naman kayong ganyan. Mag-in sa'yo pa ako. Coach, tulungan niyo ako. Pambihira, tabi kayong lahat. Napakakatakot naman. Coach, binalak pa nilang habarin ang pantalon ko. Bakit naman ganun? Naka-golden naman ako kahapon, ha? Bakit walang nagbigay sa akin ng litsong manok? Ako si Tiny Yu, pero gusto mo lang palibutan ng mga babae, ano? Hindi ka naman kasing gwapo niya. Ha. Wang Kai, makipag-ugnayan ka agad sa pinakamalaking palimbagan sa kabisera. Ipaguhit mo ang forma ni Lin Zuan nang sumipa siya kahapon. Ipalimbag mo yan sa 10,000 piraso ng limitadong edisyon ng player cards. At makipag-usap ka rin sa patahian. Gumawa kayo ng 1,000 kasuotan na may tatak na Daksha Heavy Artillery. Kapareho ng damit pagsasanay na isinusuot ni Lin Zuan. Pero yung master.
Mabebenta kaya natin ang mga ito? Siyempre naman, yung mga babae sa labas, nawawala na sa sarili sa sobrang paghanga ngayon. Kahit hindi damit, kahit ang panyo na pinampunas ng pawis ni Lin Zuan ang ibenta mo, pag-aagawan pa rin nila yan hanggang sa magkasakitan sila. Tanggapin ninyo ang lahat ng regalong pinadala ng mga tagahanga, at ay panghandog ninyo yan para may masarap na hapunan ng mga kasamahan natin. Ito ang patunay ng ating lakas. Mga inutil. Ang lahat ng mararangal na pamilya sa Daksha ay puro basura at inutil. Naka-armadora na nga kayo ng Dark Iron. Pero napatalsik pa rin kayo ng sipa ng isang hampas lupa. Patawad po, Panginoon. Huminahon po kayo. Medyo may kakaiba nga po sa heavy artillery team ng Daksha. Ang walang kwentang anak mayaman na si Li Fan. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit niya. Dahil sa loob lang ng kalahating buwan, nagawa niyang mapalakas ng husto ang katawan at lakas ng mga hampas lupang yun. Sa napakaikling panahon, lalo na ang lalaking nagngangalang Lin Zuan. Ayon sa ulat ng ating especially iya, ang sipa ng batang yon ay agad na nagpira-piraso sa isang makapal na pintuang kahoy na may sukat na 3 pulgada. Ang ganoong nakakatakot na lakas. Kahit ang pinakamalakas na mandirigma ng ating Baimang, ay baka hindi ito kayang harangin. Hanlang, pakinggan mo ang utos ko. Narito po ako, Panginoon. Wala akong pakialam kung anong klaseng panlilinlang ang ginagawa ng Li Fan na yan. Bago magsimula ang laban, gusto ko na ang Lin Zuan na yan ay pumanig sa atin. O kaya naman ay maging isang bangkay. Dalhin mo ang 500 gintong ito para suhulan siya. Isang mahirap na hampas lupa na walang alam sa mundo. Sapat na ang ginto para pumanig siya sa atin dalawa. At kung ayaw niya sa santong dasalan, makuha siya sa santong papasan. Ang lasong pampatunaw buto na ito ay walang kulay at walang lasa. Maghanap ka ng paraan para mapainom ito sa kanya. Sa loob ng hindi hihigit sa 3 araw, magiging lumpo na siya. Huwag kayong mag-alala, Panginoon. Ang pagwasak sa mga tinaguriang henyo ang pinaka-espesyalidad ko. At isa pa, maghanap ka ng paraan para malaman ng tungkol sa depensa nilang parang bakal, at ang kahinaan ng taktikang ito. Sa mismong araw ng opisyal na laban, papapahiyain ko sila sa harap mismo ng emperador ng dakilang siya. Aba! Ikaw pala ang tanyag na batang bayaning si Lin sa buong Kapitolyo. Ikinagalak kong makilala ka. Haha! Sino ka naman? Ito ang pribadong kampo ng pagsasanay ng heavy artillery team. Bawal ang mga usyoso rito. Batang bayaning Lin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Isa akong negosyante. May nag-aalok ng 500 pirasong ginto para sa mga binti mo. Basta sa darating na opisyal na laban sa susunod na mahigit 2 buwan. Magpanggap ka lang na bumalik ang dati mong pilay para hindi ka makasali. Mapapasayo na ang lahat ng 500 gintong baryang ito. HMP. Ano, tumango ka lang. Hindi lang ang mga gintong ito ang mapapasayo. Mayroon pa akong mahiwagang gamot dito na galing sa kanlurang rehiyon na nagbibigay ng kakaibang lakas. Kapag ininom mo ito, sinisiguro ko sa iyo na. Teka, anong ginagawa mo? 500 gintong barya. Ang dami nga naman yan, lintik. Pero hindi mo alam na ang buhay ko. Pati ang buhay ng aking ina ay utang namin kay Coach Lee. Sa tingin ninyo, isa lamang akong mahirap na pulubi. Pero sa mata ng coach, ako ang espada ng dakilang siya. Bulsa mo na ang marumi mong pera. Leyes. Subukan mo pang lumapit ng kahit isang hakbang sa kampong ito. Dudurugin ko ang ulo mo. Hala, mahal na Diyos ng kayamanan, bakit ka naman nakasalampak sa lupa? Li Fan. HMP. Mahusay, Lin Zuan, ang galing mo. Hindi ka natukso sa kinang ng salapi, especially iya ka ng Baimang. No, hindi masama ang sining mo sa pagbabalat kayo. Sayang nga lang, napakatapang ng amoy tupa mo. Kahit 800 metro ang layo natin, naamoy ko pa rin. Patayin mo siya, Tiny Yu, sugod. Sumama ka sa akin. Gumalaw ka pa, tatadterin kita. Kung papatayin niyo ako, patayin niyo na. Wala akong sasabihin kahit ano. Napakadali naman yun para sa'yo. At saka, sa kaming lihay timo at profesional na koponan, paano naman namin magagawa ang pumatay at mang-agaw ng gamit? Hahaha, kukumpiskahin ko muna ang gintong ito. Ituturing na lang natin na ito ay mula sa Baimang. Bilang tulong pinansyal para sa Daksha Heavy Cannon team namin. Pagdating ng araw, sa manggas ng aming uniforme, ipapaborda ko ang patalastas para sa mga utu-uto ng Baimang. Howzy, pakawalan mo siya. Coach, pakakawalan natin siya. Pumunta siya rito para lasunin tayo. Makinig ka sa akin, pakawalan mo siya.
Anong ginagawa mo? Kaibigan, pare-pareho lang naman tayong naghahanap buhay rito. Alam kong ipinadala ka ni Huyen Kwang. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya na hindi basta-basta nadadaan si Lin Zuan. Pero huwag kang mag-alala, mayroon ako rito na, ang pinakahuling pormasayo ng aming heavy cannon team. Huwag mong isiping talagang tinutulungan ko ang siya. Kahit ang emperador, hindi man lang nagpapadala ng pondo para sa hukbo. Bakit naman ako magbubuwis ng buhay para sa kanya? Ang pormasyong ito ay tinatawag na pormasyong 9 na palasyo at 8 trigram. Nakasulat doon ng detalyado ang mga galaw at posisyon ng bawat isa sa amin. Pati na rin ang kaisa-isang kahinaan sa aming depensa. Dalhin mo ito pabalik at ibigay mo kay Huyen Kwang para makakuha ka ng promosyon at kayamanan. Pareho tayong makikinabang dito. Mukha ng pera-pera lang talaga ang habol ng buwisit na ito. Kumukuha siya ng pakinabang sa magkabilang panig. Napakatalino mo talaga, Ginoong Lee. Tatanggapin ko ang malaking regalo mong ito. Coach, nahihibang ka na ba? Paano mo naibigay sa kanya ang plano ng ating pormasayon? Ha 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 ha. Lin Zuan, halatang hindi ka pa rin seryoso sa mga nakaraang pagsasanay natin. Ang buwisit na drawing na yan, hindi naman talaga mapa ng depensa yon. Kung ganun, ano pala yun? Iginuhit ko lang yan gamit ang sarili kong memorya. Ito ang taktika ng sadyang pag-foul sa modernong basketball, na hinaluan ko pa ng diskarte sa mahabang pasa ng quarterback sa American football isa. At yung sinasabi nilang butas o mahinang puwang sa gitna, ay isang patibong na sinadya kong iwanan doon. Hehehehe. Kapag naniwala ang mga barbarong yan mula sa Baimang, at sumubok silang dumaan sa gitna, sinisiguro ko sa inyo, mahuhulog sila sa bitag kung saan kayong tatlong dambuhala ay sabay nagigipit sa kanila sa isang impyerno. Iyan ang tinatawag na digmaan ng impormasyon. Pero simula pa lang yan. Masyadong malalakas ang pangangatawan ng mga taga-Baimang. Napakaliit ng puwang para sa pagkakamali kung taktika lang ang gagamitin natin. Kaya para masigurong wala tayong magiging sablay, bago pa man magsimula ang mismong laro, kailangan na natin silang wasakin sa pisikal at mental na aspeto. Kanselado ang klase natin sa taktika ngayong gabi. Bibigyan ko kayo ngayon ng isang matinding leksyon sa biyolohiya, ang ugnayan ng kawalan ng tulog sa pagkasira at pagkatunaw ng kalamnan. Makinig kayong mabuti. Kapag dumaan sa matinding page ensayo sa buong maghapon ng mga kalamnan natin, nagkakaroon ng mga ito ng maliliit na punit, at para maghilom ang mga punit na yan, at para lalong lumakas ang inyong katawan, kailangang mangyari ito habang mahimbing ang tulog ninyo sa gabi. Sa mga oras na yan, naglalabas ang katawan ng tinatawag nating growth hormone. Pero kapag kulang kayo sa mahimbing na tulog, hindi lang basta hindi maghihilom ang mga kalamnan ninyo, kundi maglalabas pa ang katawan ninyo ng maraming cortisol. Ang pesteng cortisol na yan, direkta nitong tutunawin ang mga kalamnan ninyo. Ito ang dahilan kung bakit manghihina ang buong katawan ninyo kinaumagahan. Mababawasan ang bilis ng inyong pagkilos. At madali pa kayong mairita o magalit. Sa madaling salita, kapag walang maayos na tulog, para lang kayong naging isang tumpok ng basurang bakal. Ang ibig niyong sabihin, Coach, lalagyan ba natin ng pampatulog ang pagkain sa embahada ng Baimang? Masyadong cheap at mababaw naman ang ganyang paraan. At isa pa, madali tayong mabubuko niyan. Kailangan nating samantalahin ng mga butas sa batas nila. Yung diskarte na dadaan sa tama at legal na paraan. Wang Kai, kunin mo ang gintong ipinadala ni Tan Lang. At kumuha ka ng mga tao para sa akin. Ipa-arkaila mo ang lahat ng banda ng trumpeta na tumutugtog sa mga kasalan at lumi sa buong kabisera. Mga sikat na mga aawit ng dulaan. Pati na ang mga tagapaggising sa gabi, bayaran mo sila ng malaki para makuha silang lahat. Pagkatapos, ipunin mo rin ang mga masusugid nating tagahangang babae. At pagsamasamahin mo sila, bumuo kayo ng Dasha Heavy Artillery Square Dance Fan Club. Simula ngayong gabi, pumunta kayo sa tapat ng embahada ng Baimang at magdaos kayo doon ng 3 araw at 3 gabing pagtatanghal para sa pagpapalitan ng kultura. Mula sa pagsikat ng mga bituin sa gabi hanggang sa bukang liwayway. Ha! 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 Heavy Artillery, siguradong panalo. Si Lin Zuan ang pinakagwapo. Baimang, siguradong talo. Ha ha ha. Kayo, nagpapakamatay ba kayo? Bakit kayo nanggugulo dito sa tapat ng embahada? Mga kawal, hulihin ninyo silang lahat.
Ginoong Huyan, huwag po kayong magpadalos-dalos. Ayon sa batas ng Dasha, walang pinatutupad na curfew sa gabi, at kusang loob na nagdiriwang ang mga mamamayan para sa pista. Kaugalian na po ng mga tao ang magtanghal at humingi ng pagpapala, at ang labas ng embahada ay bahagi pa rin ng lansangan ng Dasha. Hanggat hindi sila nanggugulo sa loob ng mismong embahada, wala tayong karapatang mang-aresto ng sinuman. Sige, kayo na ang magaling. Sige, hindi na kami matutulog. Tatakpan na lang namin ang mga tainga namin. Grabe na ang stress ko, sumasabog na ang cortisol level ko. Huwag kang magmadali. Gusto kong wasakin ng tuluyan ng biological clock nila. Amo. Gusto ko nang umuwi. Ginoong Huyan. Masarap ba ang tulog ninyo kagabi? Lee Fan. Bumagsak ka na agad. Hindi pa nga nagsisimula ang laban, eh. Pumunta na kayo sa field, sulitin natin ang natitirang oras para mag-ensayo. Habang mahina sila, ubusin na natin sila. Diyos ko po, nanay ko po. Paano naman natin sila lalabanan yan? Tumayo kayong lahat. Coach, hindi naman sa hindi kami nagsisikap, eh. Ang mga taga-Baimang na to, mas matangkad sila sa atin ng isang buong ulo, at ang lalaki ng katawan para silang mga oso kung bumangga. Kapag tumaas na ang bola sa ere, hindi na talaga natin sila maunahan sa pagsalo ng bola. Sinabi mo pa, Coach, kahit tumalon pa ako at subukang abutin sila. Kapag nakipag-agawan pa kami ng bola sa penalty box, siguradong madudurog lang ang katawan ko. Tumayo kayo. Sa laro ng football ngayon, kapag walang bentahe sa tangkad ang isang koponan, isang malaking sakuna ang makipag-agawan sa loob ng penalty box, ang koponan ng Baimang. Kailangan lang nilang maglagay sa harap ng goal ng 4 o 5 higanteng mahigit 1 metro at 70 sentimetro ang taas, para ang mga magagandang maiikling paahan ng koponan ng Daksha Heavy Artillery ay mauwi lang sa kabiguan na parang bumangga sa pader na bakal. Tiyak na matatalo tayo kung makikipagbuno tayo sa kanila ng harapan. Eh ano pong gagawin natin, Coach? O baka naman gusto ninyong mag-stilts din kami sa laro? Anong stilts ang pinagsasabi mo dyan? Sira ulo ka ba? Akala mo ba namamasyal ka lang sa piyesta? Kung hindi natin kayang makapasok sa penalty box, doon natin sila tatapusin sa labas nito. Lin Zuan, ang lakas ng sipa ng kanan mong paa ang pinakamatindi sa buong koponan. Coach, sa isang utos nyo lang, kahit mabali pa ang mga binti ko sa pagsipa, hindi ko ito uurungan ng kahit isang saglit. Ang ganitong uri ng bola, talagang napakabasura ng kalidad. Masyadong madulas ang balat, mababa ang air resistance, kaya hindi mo talaga ito mapapaikot ng maayos. Tara na, Wang Kai. Dalan mo ang mga pilak at sumama ka sa akin sa pinakamahusay na gawaan ng katad sa kabisera. Lin Zuan, magpatuloy ka lang sa pag-insayo. Babalikan kita mamayang gabi. Senyor Italy, kayo po, ano po ba ang balak ninyong gawin? Gusto niyo po bang give-in ang talyer ko? Matandang Lo, huwag ka ng maraming Saturday. Naintindihan mo ba ang disenyong iginuhit ko? Senyorito Lee, ano po ba itong iginuhit ninyo? May mga piraso ng balat na may 6 na sulok at meron ding may 5 sulok pa. Paano po ito maitatahi para maging isang bilog na bola? Mula pa noong unang panahon, ang bola ay laging hugis ng melon na may 8 hati. Kung mabisa lang ang mga lumang paraan mula pa noong unang panahon, hindi sana tinatapak-tapakan ng mga tagahilaga ang dasiya ngayon. Makinig kang mabuti, ang tawag dito ay bowl ang may 32 mukha. Gusto kong gumamit ka ng 20 piraso ng pantay na 6 na sulok, at 12 piraso ng pantay na 5 sulok, para tahiin at buuin ang bowl ang ito para sa akin. At ang lahat ng mga dugtungan nito, kailangang medyo lumabas ng bahagya para magkaroon ng maliit na umbok. Gusto kong sa ibabaw ng bowl ang ito, ay magkaroon ng matinding kapit at gaspang kapag sinipa. Pero senyorito, kung lubak-lubak po ang ibabaw nito, hindi po iiral ng diretso ang bola kapag sinipa. Nang diretso, yan mismo ang gusto ko ang hindi ito dumiretso. May 6 na oras ka lang. Bago magdilim, kailangang matapos mo na yan. Kapag hindi mo yan natapos, jijibin ko ang Tiainggong Pavilion mo.
Coach, kailangan talaga nating mag-ensayo habang bumubuhos ang malakas na ulan. Masyadong madulas po rito sa putikan. Hindi man lang kami makatayo ng maayos. Kaya nga kailangan mag-ensayo dahil madulas. Sa darating na laban pagkalipas ng 3 araw, walang sino man ang nakakaalam kung ano ang magiging lagay ng panahon. Matatagang tayo ng mga taga-Baymang. Kaya hindi sila gaanong apektado kapag umuulan. Pero para sa atin, kapag naging eksperto kayo sa sikretong teknik na ito, ang maulang araw na ito ang magiging pinakamalaking bentahe natin. Nakikita mo ba ang pader na yan? Kung bukas ay yan ang depensa ng Baymang, anong gagawin mo? Gagamitin ko po ang bilis ko para lagpasan sila. Paano kung hindi ka man lang nila bigyan ng pagkakataon? Kung hindi makadaan ng diretso, iikutan ko sila. Lin Zuan, ngayon, ituturo sa iyo ng coach ang pinakaunang aralin sa kasaysayan ng dasiya. Ito ang klase natin sa aerodynamics. iPad ilat mo ng maigi ang mga mata mo at manood ka. Ang tawag sa tirang ito ay Magnus Effect. Ano nga ulit yun? Huwag mo nang isipin ang pangalan. Hindi ito sinisipa gamit ang dulo ng paa. Dapat mong sip-aim gamit ang loob ng paa mo habang pinapasadahan ang ibabang gilid ng bola. Coach, sumabli yata ang sipa nyo. Teka, lumiko ang bola. Kusa itong lumiko habang nasa ere. Iyan ang ganda ng football. Basta't nagawa mo itong paikutin ng napakabilis, ang hangin na mismo ang tutulong sa iyo. Tinatawag itong kurbadong sipa ng buwan. Kapag natutunan mo ang tirang ito, walang magagawa ang mga taga-Baymang kahit gaano pa sila katangkad o kalaki. Kaya nilang tumalon para harangan ng ball ang diretso ang lipad. Pero kaya ba nilang harangan? Ang ball ang iikot mula sa likuran nila. Coach, turuan niyo po ako. Gusto ko pong matutunan ng kurbadong sipa ng buwan. Sige. Kapag hindi ka nakagawa ng perpektong kurba ngayong gabi, walang sino mang matutulog. Masyadong diretso, hindi mo pinatigas ang bukong-bukong mo. Kulang sa lakas. Para kang lampa. Mahirap lang po ako. Pero hindi ako duwag. Oh. Iyan nga, pero kulang pa, hindi pa ganoon kabagsik ang kurba. Dong Yifan. Bagamat napakalakas ng kurbadong sipa ng buwan, basta't mabilis ang reaksyon ng goalkeeper, at matansya niya ang direksyon ng kurba, may kaunting tsansa pa rin na maharangan niya ito. Kaya para masiguro nating walang magiging sablay sa finals, ituturo ko pa sa'yo, ang pangalawa mong sikretong tira. At may mas matindi pa roon. Kung ang kurbadong sipa ng buwan ay sining ng napakabilis na pag-ikot, ang pangalawang tirang ito naman ay ang bagsik ng tirang walang kaikit-ikot. Sa pagkakataong ito, huwag mong gagamitin ang buong ibabaw ng paa mo. Kailangan mong hanapin ang pinakamatigas na bahagi ng bola. At doon mo ito sip-in ng napakalakas at buong buo. Tandaan mo, sa sandaling tumama ang paa mo, bawiin mo agad ito. Para lumipad ang bola ng walang kaikit-ikot. Walang ikot, hindi ba diretso lang yun at walang silbi? Diretso lang ang takbo. Tingnan mo na lang para malaman mo. Ang daling seluhin nito. Putya, ano ba tong lintik na to? Paano biglang bumaba yon? Ito ang tinatawag na patak-sipa. Kahit ang may kapal, hindi mahuhulaan ang direksyon niyan. Sa oras na, isipin ng tagabantay lagusan ng Baymang nalalampas sa itaas ang bola. Doon naman ito biglang babagsak ng mabilis. At tatama ng diretso sa mukha nila. Ang sipang gasokli at ang sipang biglang bumababa. Ang dalawang kakaibang teknik na ito. Ang siyang kambal na sandatang binuo ko para sa'yo. May 4 na shichen pa bago mag-umaga. Lin Zuan, ang kapalaran ng buong kaharian ng Daksha. Pati na ang buhay ng mga mamamayan sa 3 lungsod ay nakasalalay na ngayon sa kanan mong paa.
Lin Zuan, kaya pa ba ng paa mo? Kahit pa mabali ang paa ko rito sa palaruan, wawasakin ko pa rin ang mga barbarong yan, mga kapatid. Nakakasa na ang mga sandata natin. Sumunod kayo sa akin at tuturuan natin ang mga barbarong yan, kung ano talaga ang tunay na lakas. Tiyak ang tagumpay natin. Kunin natin ang panalo, mabuhay. Sipain sila pabalik sa pinanggalingan nila. Mahal na hari, sana pagkatapos ng laban mamaya, makasigaw pa rin sila ng ganyan kalakas. Ha ha ha, huwag ka munang magsalita ng tapos. Hindi pa natin alam kung sino ang magwawagi. Lahat ay posible pa. Ganoon ba? Kung ganoon, abangan na lang natin. Papasok na ang mga manlalaro ng magkabilang panig. Ano? Ano ba tong lintik na to? Oh, tagapagsanay Lee. Ubus na ba ang mga tao sa daksya nyo? At nagdala kayo ng pangkat ng mga pulubi para lang mamatay rito. Pinapayuhan ko kayong sumuko na ngayon pa lang, para hindi kayo mabalian ng buto o mawalan ng paa at kamay sa laro mamaya. Mahirap nang humarap sa mga magulang nyo niyan. Huyan Pong, mukhang hindi ka ata nakatulog ng maayos kagabi. Ano? Abot baba na yung pangingitim sa ilalim ng mga mata mo. Huwag mong isiping mananalo kayo dahil lang malalaki ang katawan nyo. Sa larong ito, utak ang pinakamahalagang sandata. Sayang, hindi pala ganoon kaitigas ang ulo ninyo mga taga-Baimang. Mamaya lang, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng ganap na lakas. Coach Lee, bakit parang bako-bako at lubak-lubak ang bolang ito? Hindi ito makatwiran. Anong katwiran? Basta pumasok sa goal, magaling na sipa iyon. Pamito ka na, bilis. Sagasaan ninyo sila sa gitna. Naku po, bakit walang nagbabantay sa gitna? Ano ba talagang ginagawa ng Lee fan na yan? Ipatupad ang bitag, kulungin sila at hilahin ang lambat. Dito ka lang sa akin. Naaga ang bola. Naaga ng kupo ng daksya ang bola, sugod. Bilis, harangan ninyo ang payat na unggoy na yan. Katapusan mo na. Sipang palob. Ha. Napakalakas ng daksya, ha ha ha. Napakagaling ng pagkakapulong sa kanila. Napakagaling na ganting sa lakay. Peke. HMM. Peke ang larawang ito. Lee fan, ikaw na walang hiya ka. Ang 7 talampakang dakilang pantas. Kanselahin ang plano. Hayaan ninyo ang bola. Sila ang patumbahin ninyo. Durugin ninyo ang mga duwag na yan ng unti-unti. Ano man ang maging kapalit. Gusto mo na bang mamatay? Referee, foul.
Bulag ba ang mga mata mo? Hindi mo ba nakikita na tao ang tinitira nila at hindi ang bola? Normal na banggaan lang iyon. Ituloy ang laro. Anong normal na banggaan ang pinagsasabi mo? Ranyo. Hoy, payat na unggoy. Sige nga, tumakbo ka pa para makita ko. Ipasok mo sa goal. Pasok ang goal. Nakaisang puntos ang kopo ng Baimang, sobra na silang nang aapi. Hindi na ito isang simpleng laro ng bola. Sinasaktan na nila tayo Coach Lee, magpalit na po tayo ng manlalaro. Kapag nagpatuloy pa ito, mamatay ang mga manlalaro natin sa tindi ng salpukan. Ha! Ha! Ha ha ha, ito lang ba ang kakayahan ng Dasiya? Walang binatbat. Ang buong lupain ninyo ay mapupunta na sa aming Beima. Ipasa mo sa akin ang bola. Harangan nyo siya, harangan nyo ang lahat ng daanan niya. Durugin natin ang huling pag-asa ng Dasiya. Lee Zuan, ipasa mo, bilasan mo, hindi ako pwedeng umatras. Ang lakas ng loob mo Rizuan. Isa laban sa isa. Isa laban sa isa. Huwag. Huwag kang pumunta. Referee, magpapalit po ba tayo ng manlalaro? Coach, hindi pwedeng magpalit. Coach, nangako po kayo sa akin. Basta't pumirma ako, ipapagamot niyo ang nanay ko. At hayaan niyo po akong lumaban sa kanila. Ayaw mo na ba sa buhay mo? Ano ba ang halaga ng buhay ko? Ha ha ha. Coach, sa mata ng mga makapangyarihan, ang buhay mo ay isa lang pusta sa sugal. Kaya nilang matalo. Pero ang mga mamamayan natin, hindi. Ang mga tao sa lungsod na yan, ay mga karaniwang taong nagpupursige lang mabuhay. Kapag umatras ako, mawawala na sila ng tahanan. Ang lupain ng Dasiya. Kahit 1 pulgada, hindi isusuko. Magaling, tama, kahit 1 pulgada, hindi isusuko. Ganyan dapat ang tunay na lalaki ng Dasiya. Kahit 1 pulgada, hindi isusuko. Kahit 1 pulgada, hindi isusuko. Kahit 1 pulgada, hindi isusuko. Makinig kayong lahat sa utos ko. Iwanan ang lahat ng depensa. Kalimutan na ang mga taktika. Sugod, buong puwersa. Ibuhos na ang lahat. Kahit magkabali-bali pa ang mga buto nyo, siguraduhin ninyong mapupunta ang bola sa paanan ni Lin Zuan. Naintindihan nyo ba? Isang huling atake na lang ang kailangan. Lahat kayo, sumugod. Mga kapatid, narinig nyo yan, di ba? Naghahanap siya ng sakit, durugin siya. Ipasa pabalik. Heto na.
Si Wang napilay pa rin ang pambato natin. Anong klaseng peking galaw yan? Hehe, nakalimutan nyo na ba ako? Naka-score na, tabla na sa 2-2. Kapag naitabla nyo, kayo ang magiging karangalan ng dakilang siya. Ha 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 ha. Mahal na emperador ng dakilang siya. Ano naman kung tabla ang laban? Huwag mong kalilimutan ng ating kasunduan. Kailangan talunin ng dakilang siya ang aming hilagang bansa sa palaruan. Bago nyo mapanatili ang 3 lungsod na iyon. Ang tabla ay itinuturing pa ring pagkatalo para sa inyong dakilang siya. Oras. Gaano pa katagal ang natitira? Mahal na emperador, malapit nang maubos ang insenso. Kalahating tasa na lang ng tsaang natitirang oras. Depensa, lahat, umurong sa ating kalahati. Basta't makatagal tayo sa maikling oras na ito, ang 3 lungsod ng Yanmen ay mapapasa atin na. Ha 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 ha. Napakadumi nilang maglaro. Kung talagang may kakayahan kayo, maglaro kayo ng patas. Ang mga barbaro ay mananatiling barbaro. Umatras na silang lahat para dumpensa. Wala nang bakanteng espasyo. Hindi tayo makalusot. Sinabi ko na sa inyo, kahit 1 pulgada ng lupa ng dakilang siya, hindi namin isusuko. Lin Zuan, huwag kang padalos-dalos. Gusto pa talagang umagaw ng bola ng pilay na yan. Naaga ang bola, harangan nyo siya. Huwag nyo siyang hayaang sumipa. Mabigat na foul. Nakakuha ng free kick ang koponan ng dakilang siya. Lin Zuan. Tapos na ang oras, ito na ang huling atake ng koponan ng dakilang siya. Ha 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 ha, sige, mga walang silbi ng dakilang siya, sumipa kayo. Nakatayo ako rito mismo, sige, sipin nyo. Kung makakapasok to, kakainin ko ang bolang ito mismo rito. Tapos na ang laban. Mahal na emperador ng dakilang siya, ihanda mo na ang selyo para sa pagsuko ng mga lungsod. Subukan mong lumapit, napakalakas ko. Hindi mo kaya, baka tumalsik ka lang. Ang bola. Ibigay mo sa akin. Li Zuan, huwag mo nang subukang sumipa. Li Zuan, kalimutan mo ang iyong sugat. Kalimutan mo ang pader na yan. Gamitin mo ang itinuro ko sa iyo upang gumawa ng himala para sa dakilang siya. Ipakita mo sa kanila kung ano ang Magnus Effect. Anong balak niyang gawin? Mula sa ganoong kalayo, paano siya makakasipa gamit ang isang pilay niyang binti? Nagpapasikat lang yan. Ako ang bahala rito, dedepensahan ko ito. Ha! Ha 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 ha! Sumablay, lumihis ang sipa. Tapos na. Talagang tapos na ang lahat. Mahal na emperador, tapos na ang laban. Ang huling sipa na iyon ng kaharian ng Gui, ay kasing lawak talaga ng aming kapatagan sa Baimang. Ha 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 ha. Hindi pa ito tapos. Ha, anong uri ng pangkukulam yon? Anak ng. Kusang lumiko ang bola pabalik at pumasok.
Pumasok, sumigaw kayo at umiyak sa tuwa, pumasok ang bola. Si Lin Xiaoshuan ang Diyos ng Dakilang Siya. Mabuhay ang Dakilang Siya. Mabuhay ang Chompao Team. Sumili ko ang bola, Panginoon ko. Hari ng Baimang, buksan mo ang iyong mga matang aso at tingnan mo ng mabuti. Ito ang mga mandirigma ng aking Dakilang Siya, kung manggaas ang Baimang na humakbang kahit kalahating hakbang. Titiyakin kung hindi na kayo makakabalik ng buhay. Ha? Ha 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 ha. Hindi gawa ng tao ang sipang iyon. Hindi ito totoo, hindi ito maaari. Sutil na bata. Lintik, nakuha mo na naman ang lahat ng atensyon. Oh. Imposible. Hinding-hindi yan maaari. Paanong kusa na lumiko ang bola sa ere? Sa lamang ka ito. Gumagamit ng itim na mahika ang mga taga-Siya. Gumagamit. Bakit? Nakaluhod ka na riyan hanggang ngayon pero sa tingin mo ba ay walang magiting sa aming Dakilang Siya? Sumusuko na po ang dayuhang sugo na ito, ang Baimang. Ay buong pusong tinatanggap ang pagkatalo. Walang katapat sa buong mundo ang kudyo ng Dakilang Siya. Ibubalik namin ng buo ang 3 kuta at ang mga sundalong nangangabayo ng Baimang ay hindi kailanman lalapit kahit 10,000 hakbang sa hangganan ng Dakilang Siya sa loob ng 10 taon. Ha 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 ha. Ihayag ang aking dekreto. Ngayong araw, magdiwang ang buong lungsod. Buksan ang kaban ng bayan at gantimpalaan ang koponan ng heavy artillery. Nasaan na ang mga manggagamot ng palasyo? Saan ba sila nagsuot? Pumarito kayo agad at iligtas ang taong ito. Ginoong Li, napinsala ang mga ugat at kalamnan sa binti ng batang bayani na ito, at malubha rin ang punit sa kanyang kalamnan. Nangyari ito dahil sa biglaang pagpilit na gumamit ng lakas, kung hindi ito maalaga ang mabuti. Natatakot ako na sa hinaharap. Ayokong marinig ang salitang natatakot ako. Gamitin ninyo ang pinakamainam na gamot. Gawin ninyo ang lahat para mapagaling ang binti niya. Opo, gagawin po ng inyong abang lingkod ang lahat ng kanyang makakaya. Coach, hindi naman po mapapahamak si Senior Lee, di ba? Huwag kayong mag-alala, matigas ang kapit sa buhay ng batang iyon. Isa siyang bayani ng Dakilang Siya, mga kapatid. Ngayong araw, lahat kayo ay mga bayani. Halika na, pumunta tayo sa ospital ng palasyo para bantayan si Lin Zuan. Kapag nagising na siya, ilibre ko kayo sa buong Zuaxian restaurant para magpakasawa sa pagkain ng masarap na baka. Kakain ng masarap na baka, ha ha ha. Punong Coach Lee, may dekreto ang emperador. Si Zuaning at ang lahat ng nagtagumpay sa koponan ng heavy artillery ay ipinatatawag agad sa bulwagan ng Taihi upang parangalan at bigyan ng gantimpala. Ako po si Li Fan, kasama ang buong koponan ng heavy artillery ng Dakilang Siya, ay nagbibigay pugay sa inyo, mahal na emperador. Magsitayo kayo. Hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Dali, magsitayo kayo. Aking tapat na Ministro Lee, ngayong araw, nakamit mo para sa ating Dakilang Siya ang isang walang kapantay na tagumpay na tatatak sa kasaysayan. Ang mga barbaro ng Baimang ay kilalang mayayabang at mapang-api araw-araw. Ngunit ngayong araw, doon sa luntiang palaruan, ay pinatumba ninyo sila hanggang sa lumuhad at magmakaawa. Napakasarap sa pakiramdam, napakasaya, hahaha, at kayo naman. Bagamat nagmula kayo sa mahihirap na pamilya, ngunit nang harapin ninyo ang malakas na kaaway, hindi kayo umurong kahit isang hakbang. Kayo ang tunay na matatapang at tapat na mga kalalakihan ng ating Dakilang Siya.
Hindi po kami karapat-dapat sa ganyang papuri, mahal na hari. Lahat po ito ay dahil sa magandang turo ng aming tagapagsanay. Ha 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 ha. Ang bawat may ambag ay dapat tumanggap ng gantimpala. Nasaan ang ministro ng digmaan? Nandito po ang inyong lingkod. Ipahayag ang aking dekreto. Ang miyembro ng koponan na si Lin Zuan ay nagpakita ng isang pambihirang huling sipa na siyang nagpanalo sa atin sa gitna ng matinding laban. Bagaman kasalukuyan siyang nagpapagaling sa Imperial Clinic, lubos pa ring nagagalak ang aking puso. Itinatalaga ko si Lin Zuan bilang isang tagapagtanggol ng imperyo na may ika-4 na ranggo at bibigyan ng 1,000 piraso ng ginto, kasama ang isang malaking mansiyon. Ang iba pang miyembro ay bibigyan ng ika-6 na ranggo bilang mga kapitan, at gagawa rin ng 100 piraso ng pilak upang pumasok sa kampo ng pagsasanay ng hukbong imperial. Mahal na hari, ang Kudyu ay isang simpleng laro lamang. Kahit na may nagawa silang kabutihan sina Lin Zuan, sila pa rin ay mga karaniwang mamamayan lamang, hindi marunong magbasa at magsulat, at walang sapat na pinag-aralan. Ang direktang pagtatalaga sa kanila sa ika-4 na ranggo ng mga matataas na opisyal, ito ay labag sa ating mga lumang batas at tradisyon. Natatakot akong hindi ito matatanggap ng mga tao. Totoo po yan, mahal na hari. Kung sisimulan natin ang ganitong gawain, hindi kaya sa susunod ay maglaro na lamang ng bola ang lahat ng tao, at wala nang mag-aaral o magsisipag-ensayo ng sining militar. Kayong dalawang opisyal, sinasabi ninyo na walang sapat na pinag-aralan si Lin Zuan. At hindi siya matatanggap ng mga tao. Kung ganoon, nais ko pong itanong sa inyo, Ministro Leo, kalahating buwan na ang nakalipas, nang magyabang ang mga sugo ng Beimang sa piging ng kaharian. Sino ang nagtago sa ilalim ng lamesa dahil sa takot at hindi man lang makaimik? Sino ang kasama ng mga sinasabi ninyong edukado at mayayamang Ginoo mula sa mga tanyag na pamilya? Suot ang baluting gawa sa itim na bakal na nagkakahalaga ng 3,000 pilak, pero kinaladkad at pinasubsob lang namin na parang mga aso doon sa kaparangan. Li Fan, huwag kang maging masyadong mayabang. Tano naman kung mayabang ako. May karapatan akong magmalaki. Ang lupain ng Great Xia ay hindi maipagtatanggol sa pamamagitan lang ng pagbigkas ninyo ng mga banal na aklat dito sa palasyo. Hindi yan basta-basta mapoprotektahan ng ganoon lang. Ipinagtanggol iyon ni Lin Zuan gamit ang nabali niyang binti. At hiniram ni Tai Niyo gamit ang sarili niyang laman at dugo, HMPH. Sinasabi ninyong laro lang ang pagsipa ng bola, pero ngayon, ang larong ito ang nagpabalik sa atin ng 3 lungsod. Kayong mga nag-aaral ng mga aral ng mga pantas, sino sa inyo ang kayang gumamit ng panulat para bawiin ang mga lungsod na iyon para sa akin? Magaling, tama ang sinabi mo, tapat kong lingkod na si Lee. Mula ngayon, ang Great Xia ay hindi natitingin sa pinagmulan ng sinuman, kundi sa kanilang mga nagawa sa digmaan. Kung sino man ang manggahas na husgahan ng iba dahil sa kanilang pinagmulan, hindi ko sila patatawarin. Li Fan, dahil sa iyong husay sa pagpaplano, at paggamit ng kakaibang taktika sa digmaan na nagpabagsak sa Beimang, at sa iyong walang pagod na paglilingkod hanggang sa huli, ngayon ay bibigyan kita ng malaking gantimpala. Itinatalaga kita bilang marks ng Yongsheng, na may karapatang ipasa sa iyong mga salinlahi magpakailanman, at binibigyan kita ng gintong plate na nigel iligtas sa kamatayan, kasama ang buwis mula sa 10,000 kabahayan. Bakit nakatayo ka pa dyan? Lumuhod ka na at magpasalamat sa kamahalan. Kamahalan. Hindi po kayang tanggapin ng inyong lingkod ang mga gantimpalang ito. Lingkod na Lee. Ano? Anong sinabi mo? Ayaw mo bang maging marks ng Yongsheng? Kamahalan. Hindi ko po gustong maging isang marks. Kapag naging marks ako, maghapon lang akong makikipagtalo sa mga matatandang ito rito sa palasyo. Sobrang nakakainip po iyon. Lapastangan, patawarin nawa kami, kamahalan. Ang hanggal ko pong anak ay walang pakundangan kung magsalita. Kung gayon, ano ba talaga ang nais mo? Basta't kaya kong ibigay. Ipagkakaloob ko sa iyo. Mahal na emperador, hindi ko po hangad ang mataas na posisyon o kayamanan. Ang tanging hiling ko lang po ay pahintulutan ninyo ang isang bagay. Nais ko pong ilunsad sa buong lupain ng Daksha, ang Daksha Super League. Daksha Super. Anong liga ka mo? Mahal na emperador, mga Ginoo, sa huling laban na napanood natin ngayong araw, ano ang inyong nakita?
Nakita ninyo ang nag-aalab na pasyon ng mga tao. Nakita ninyo ang dangal ng ating bansa. Ngunit kapirasong bahagi pa lamang iyan ng katotohanan. Ang nakikita ko ay isang walang katapusang daloy ng ginto at pilak mula sa isang dambuhalang minahan. Isang dakilang landas na magpapayaman at magpapalakas sa ating bansa. Isang landas na tuluyang gigiba sa pader sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Una, ang sistema ng liga. Iminumungkahi ko po na pamunuan nito ng palasyo upang magtayo sa 13 probinsya ng bansa ng mga profesional na club ng Kudyu. Halimbawa, ang koponan ng kabisera ay tatawaging Daksha Heavy Cannons. Ang sa Jiangnan naman ay Yangzhou Art Studio at ang sa Hilagang Kanluran ay Border Iron Cavalry. Ang 13 koponang ito ay maglalaban-laban taon-taon sa isang double round robin na laro kung saan may laban sa sariling bayan at sa lugar ng kalaban upang malaman kung sino ang tatanghaling pinakamalakas sa buong lupain. Ikalawa, ang kita sa mga ticket, pag-broadcast at mga sponsor. Bebentahan natin ng ticket ang mga mamamayan sa bawat laro. Kasabay nito, ipagpapatuloy natin ang pakikipagtulungan sa Zoxenlo gamit ang sistema ng pagbabalita sa pamamagitan ng mga beacon tower. At ibebenta ang karapatang mag-broadcast sa mga malalaking taberna at bahay-tsaa sa buong bansa. Maaari ding berdahan ng mga kasuotan ng koponan ng mga pangalan ng mga negosyo. Sa paligid naman ng palaruan, ay isasabit ang mga karatula ng kanilang mga tindahan. Ito ang tinatawag na commercial sponsorship. 30% ng lahat ng kitang ito ay mapupunta sa club, at 30% naman para sa sahod ng mga manlalaro. Ang natitirang 40% ay direktang mapupunta sa kaban ng bayan. Pangatlo, ang sistema ng pagsasanay sa kabataan at ang pag-angat ng mga karaniwang tao. Hindi lamang tayo pipili mula sa mga matatanda, kundi maging sa mga bayan sa buong bansa. At magtatayo rin tayo ng mga kampo ng pagsasanay sa mga nayon. Espesyal nating kukunin ang mga batang galing sa mahihirap na pamilya tulad ni Lin Zuan. Ngunit may pambihirang talento. Maganda. Bibigyan natin sila ng pagkain. Tuturuang maglaro ng sipa. At tuturuan ng mga taktika, basta't mabilis kang tumakbo, at tumpak sumipa, kahit pa ikaw ay tagakatay ng baboy, magsasaka, o kahit taguwalis ng kalsada. Maaari mong isuot ang uniforme, at maging isang sikat na bituin na tinitingala ng lahat, sa pamamagitan ng sarili mong mga paa. Makakamit mo ang marangal na kayamanan, at ang respeto ng lipunan. Simula ngayon, ang luntiang larangan ng Daksha ay magiging pinakapantay na larangan ng digmaan sa buong mundo. Walang pribilehiyo ang mga makapangyarihang pamilya. Walang palakasan sa mga may katungkulan. Tanging purong kakayahan lamang. Ay ito. Napakagilas at kamanghamanghang ideya. Mahal na emperador, kung totoo nga ang sinasabi ni Li Fan, ang mga tiket at sponsor pa lamang sa isang laro rito sa kabisera ay hindi bababa sa 100,000 pilak at sa 13 lalawigan. Ay ito. Napakalaking halaga ng buwis para sa imperyo. Mahal na emperador, kapag nagsuot ng baluti ang mga manlalarong ito, sila ay magiging pinakamahusay na mabibigat na kawal. Li Fan. Akala ko ay isa ka lamang mahusay na general. Hindi ko akalaing. Isa ka palang pambihirang henyo na may kakayahang maghari at mamuno sa buong bansa. Ang 13 lalawigan sa buong bansa ay buong pusong makikipagtulungan sa iyo. Buong pusong tinatanggap ng inyong lingkod ang inyong utos, mahal na emperador. Hinding-hindi ko bibigwin ang inyong tiwala, coach. Li Zuan, kayong bata ka, gusto mo ba talagang mamatay? Sinong nagsabi sa iyong gumalaw ng ganyan? Ha? Mahal na emperador. Mahal na emperador. Narinig po ng inyong abang lingkod ang lahat mula sa labas. Nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod sa inyong dakilang biyaya, mahal na emperador. Ngunit hindi ko po nais na maging tagabantay na may espada ng ika-4 na ranggo, at hindi ko rin po gustong pumasok sa palasyo bilang isang opisyal. Bakit? Ito ang posisyong pinapangarap ng lahat sa buong mundo, dahil isa lamang po akong manlalaro. Ang buhay ko ay utang ko sa aking coach. Ang galing ko sa laro ay itinuro din po ng aking coach. Kung wala ako sa luntiang field, isa lamang akong walang silbing pilay. Kung nais po ng aking coach na itatag ang tinatawag niyang Super League na yan, handa po akong si Lin Zuan na sundan siya habang buhay. Gusto kong maglaro sa mga field ng Dacia, at sumipa ng sumipa hanggang sa hindi ko na kayang tumakbo. Kung ganoon, hindi mo na kailangang maging marquee ng Yongsheng. Pinahihintulutan ko.
Simula sa araw na ito, si Li Fan na ang may buong kapangyarihang mamahala sa pagtatatag ng Dacia Super League. Itinatalaga si Li Fan bilang pinuno ng Dacia Football. Ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala ay may ranggong ikalawang antas at direktang mag-uulat sa akin. Hali kayo, hali kayo. Sapatos na katulad ng kay Lin Zuan. Bandana na katulad ng kay Tai Nio. Bili na kayo rito. Bata. Gusto mo bang maglaro ng football? Opo. Gusto ko pong maging katulad ni General Lin, na kayang sumipa ng bola ng pakurba, para kumita ng maraming pera at may bili si ina ng malaking bahay. Magandang pangarap yan. Kunin mo ito. Pumunta ka sa Dacia Heavy Artillery Youth Training Camp sa kanluran ng lungsod upang mag-report. Sabihin mo na si Principal Lee ang nagpapunta sa'yo. Basta't mabilis kang tumakbo. Sa hinaharap, ang luntiang field na ito ay magiging sa'yo. Salamat po, Principal Lee. Lin Zuan. Nagsisimula pa lang ang totoong palabas.